Welcome to our new series, ang Casa Manzano! Hey guys! Welcome back to my channel! Hi guys, parang ang tagal Yes. kong di narinig yun. Oo, Yung ang tagal sinabi ko mo kasi hindi yun. nagvo-vlog. Oo. Sorry na busy na. At ang rason kung bakit kami na busy ay kami ay lilipat na sa aming forever home. Yes. Anong tawag natin sa forever home natin? Casa Manzano. Yes, Casa Manzano. Ito lang kami para pag-usapan din yung decision natin, lumipat na doon, and anong learnings natin sa paglipat bahay gang. Kasi parang almost 5 years na kami palipat-lipat ng mga bahay. Sa lahat ng mga followers ko, alam nyo yan, na ang dami naming rental homes na... Mas marami pa kaming house tour kesa sa ibang vlog. Oo. First and foremost, bakit nag-decide na tayo to stay doon sa... Actually kasi sa totoo lang, ngayon, nasa South kami. Dalawa technically ang bahay namin. Isa sa Lipa at isa sa lilipatan namin. So yung isa kasi is pag nasa ABS kami at kumbaga yun din ay na-construct din namin dalawa na yun yung input namin. Kumbaga dream home talaga namin siya. And what's funny is because nagustuhan na din talaga namin dito sa South. So parang sabi ko maganda yung hangin, less people, ganyan. Tapos si Rosie din dito na rin lumaki. Oo. Sabi ko, sure ka na ba na gusto mong lumipat sa North ulit, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya sa akin, ganito na lang. So, halfway through the construction, dun sa bagong bahay, nag-decide kami na, okay, let's just keep renting. Iparenta na lang natin yung bagong bahay. Parang ganun. So, nagbago yung plans. Kumbaga, nagbago na yung design ng bahay. Hello po sa aming sponsors. Thank you so much for the patience. Oo, sobra. And then, nung natapos na yung bahay namin sa North, nung nakita naming dalawa, sabi ko, ang ganda ng bahay. Ang ganda kinalabasan. And to think, hindi pa yun yung 100% na plano namin. May mga binago kami last minute dahil naging last minute nga na lease dapat. Yes. Pero still, ang ganda pa rin yung naging ending kahit may mga nabago biglaan. So we decided to live there na lang. As much as we want to stay here sa South, okay na rin naman sa North kasi malapit sa work namin. Ganun talaga, 'di ba? Para mas maging practical din. Ako, for what it's worth, na-enjoy ko kasi ang ginagawa ko. Eto style ko kasi is, kumbaga, minsan naguguluhan ako. I'm sure nakaka-overwhelm yan. I'm sure, di ba? Dahil bukod sa, syempre, i-design pa yung bahay, yung paglipat ng gamit. So, ang ginagawa namin is, paglilipat kami, kumukuha kami ng hotel room. Wala ko, mas OC kasi siya sa akin sa ganyan eh. So, ang ginagawa Pero ako, wala akong problema sa paglilipat ha. Mas siya yung medyo maarte sa ganun. Gusto lang niya na, kasi may allergies siya eh. Yes. So, syempre, pag dusty and all, bahing na siya, tulad ngayon. So, isingot siya ngayon. So, ma-allergy ako. Oo, ma-allergy siya. So, palagi, pag naglilipat kami ng house, nagsistaycation na lang kami sa isang hotel. Actually, yung hotel na sinstayan natin, parang presyong kaibigan na lang. Kasi ang tagal na namin doon nagsistay. Thank you, Miss Bell, Sir John. So, kumbaga, naisip lang din namin for practicality din. Mas okay na rin na yung bahay mo talaga. And who knows, diba? Maybe kapag nakapag-ipon-ipon na kami, makapag-acquire kami ng iba pang properties in the South. So, okay na rin yun. Ako, learnings ko, more of, iba pa rin talaga pag bahay mo talaga. Kasi, kumbaga, you get to call the shots kung anong gusto mong ipabago or ipaayos. Totoo naman. Yung feel, and kung ano yung gusto mong end design, ganyan, or interior. Also, syempre, we want Rosie to have, that sense of forever home na. Gusto namin siyang magkaroon ng ganun. So, di din maganda kung palipat-lipat din. Diba? Pero kung meron ako isang seryosong learning na hindi niyo maasahan sa akin to, na paminsan-minsan seryoso ako, wow. Sa dami ng nilipatan namin, ang pinakamalaking learning ko ay yung mga tao talaga sa loob is what makes it a home. Exactly. Yung lilipatan nyo is a house. Yes. Pero para sa akin, what makes it a home is yung mga tao sa loob. Tsaka technically, sa dami ng nalipatan na naming bahay, siguro mga 3 na, lahat yung naging home talaga namin. Oo. Kasi Sobra. ako din,
And hindi ito alam ng mga tao. Ayoko din siyang i-claim, pero I'm sure How would agree. Kumbaga, I want to make a house feel like home. Homemaker talaga ang dream ko ever since bata pa ako. Na you have a home no matter how small it is or how big it is, no matter kung anong itsura niya or design niya, as long as it feels like home. So tama siya yung house help namin, 'di ba? Tayo nila Rosie, we make sure na bahay, home pa rin talaga yung bahay na nirentahan namin. Kahit yung mga bisita namin, part pa rin Oo, kayo. Ramdam oo. nyo na it's a It's a home. Ah. So, decision, bakit nag-decide na rin kami is yun nga, practicality also, and it also doesn't make sense kung bakit tayo magre-rent ng ibang bahay kung meron namang brand new na bahay na nag-aantay sa amin. Or ang pinakamalaking learning dyan is, and not to scare, pero mag-ready din kayo sa mga gulatang gastos. Oo. Totoo yan. Akala nyo okay na lahat. And it happens ha. It's no one's fault. Ganun din talaga. Na kahit naman as the homeowner din, minsan ikaw yung teka lang, pwede nga pala gawin, ikaw mismo, may mga last minute May mga decision. bago kang Oo. preference na Pag nakita mo na, iba kasi yung naka-render, iba yung blueprint. So pag nandun yung na, material, ikaw nag-adjust na. yung prices, diba, as years go by. Tapos bigla na lang, Oo. teka lang, dito kailangan pala, kunwari, Yes. dito kung may automatic or dito pala, iba pa rin talaga. Mm-mm. Mag-ready na rin kayo. And I mean this with utmost sincerity na hindi ako nananakot. Mag-allot din kayo, bukod sa budget nyo, maglagay pa rin kayo ng mga just in case may mga kailangan baguhin na dahil din sa So, I inyo. guess yun na yung advice mo para sa kanila. Oo. Kasi doon tayo papunta sa Yes, susunod. yes, Anong yes. advice natin sa mga nagpapatayo ng bahay or naghahanap ng bahay? Ako, ang pinaka-advice ko is walang perfect. Kasi gusto mo talaga yung dream home mo, di ba? Oo. But syempre, budget constraints, Oo. tapos ano pa ba? Syempre, hindi lahat ng oras makukuha mo yung gusto mo. Like, let's say, dapat mura, pero dapat malaking-malaki. Or dapat dito din yung location. Syempre, pag prime location, pag gusto mong malaking-malaking bahay, pag gusto mo yung talagang medyo Design mo, burgis material. yung design mo, or medyo luxurious, di ba? Ano talaga, mahirap if may budget ka, tapos yun yung gusto mo, lahat ilalagay mo. I mean, you could still, yun nga tulad ng sabi ni Haw kanina, no matter kung anong bahay ang rentahan mo or stayan mo, you can make it a home for your family. Nasa inyo pa rin talaga yun. So for me, wala talagang bahay na perfect. Kasi dati parang palagi kaming, naku, maliit yung ganito. Naku, masyadong malaki yung ganyan. Naku, ang mahal. Pero na-realize namin, wala talagang perfect na bahay. It could be close to perfect kapag ka-plans ninyo yun or lupa ninyo yun, tapos papagawa nyo ng bahay. But, At unlimited budget kayo. na-realize din namin nung ngayon na tumatanda na kami, hindi na rin pala okay yung sobrang laking bahay. Kasi, kunwari, pag lumaki na yung mga anak ninyo, tapos kayong dalawa na lang yung natira, mahirap din naman mag-maintain talaga ng Ano malaking yung sabihin, bahay. haalis si Peanut ng bahay? Hindi. Pag napanood mo to, Peanut, kasama ka namin. Pero but seriously, 'di ba? I mean, mahirap din talaga mag-maintain ng mansyon, 'di ba? Ng Totoo sobrang naman. laking mansyon. I mean, for us, we're just speaking from experience. So, I guess yun nga yung advice would be more of practicality, and then mag-allot ng budget, and then yung wala talagang perfect, 'di ba? At siguro gusto ko idagdag na ang pinakamagandang learning at advice sa lahat ng mga nagpapatayo na bahay is huwag niyong kakalimutan yung pinto. Kasi mamaya, ang ganda na nung gawa ninyo, ang ganda, mga materyales, hindi kayo nakalagay ng pinto, di nyo rin magagamit yung bahay. Kaya yung hagdan, kasi paano kayo Mamaya, makakakit sa naka 3 second floors floor? kayo, Oo, tapos wala kayong wala. nalagay na hagdan, edi wala lang. Ay, nako. Anyway, so yun na nga. I guess natackle na rin natin yung buong topic. Ayan, she's actually why we have a home. Oo, yeah. Her. This is the first episode. So, itong mga susunod na snippets or clips na lalabas after this talk, ipapakita namin yung konting pasilip sa aming bagong bahay. So, welcome to our new series, ang Casa Manzano! Siguro let's put something here na lang or like corners. First window. So, yung gitna lang yung susundin. Hello! Hi! Ano nang balita?
Well, you know, I had 2 days na wala akong ginagawa. So I built this. I used nothing but 3 toothpicks and 1 spoon. So ayan, nandito na kami sa house. Para kong principal. May cabinet dito before. Oo nga eh. Pwede natin lagay dito yung dalawang brown na cake and balang lang. So ayan, konting snippet ng aming living room. Excited ka na? Oh, nandiyan na naman kayo? Ano ba yun lang? Ayan. Tapos ito. Dito yung dining table na napakabigo. Kaya yan. Pero pag ganun, bobo. Gusto ko pag may bisita tayo, may event tayo, gusto ko na sa gitna ka lang nakabrief, tas hawak mo yung isang balon na magano. Pag dito, nasan sila? Ito, sneak peek ng master bedroom. Hi guys! Si Lyle ang aming contractor, si Gabang. Term ba yun? Landscaper. Pero silang dalawa actually project managers din. Ayan. Our team! Yes! Finally! Ang aking stylist. Welcome! Kaya mo pa ba dyan? Yung pag nagdadrama. Practice na ako magpalwali. Ang room namin. So, tapos na po kami. Tapos na. Ano nangyari sa asawa ko? Love! Napagod akong kakaupo tsaka kakatayo. Feeling ko dapat moving na yung bahay, gumagalaw na lang. Oh, yun na muna ipapakita namin. Doon namin si Jill dahil ay yung toda ng Pasig. Abangan ng house tour.